Buhay ay sisigla, simulang pasalamatan siya. Okay, magandang umaga po sa ating lahat dyan. Welcome po sa Tinig sa Itaas. Magandang umaga. Let us welcome the Holy Spirit sa umagang ito at pinagpalang araw na naman ng Miyerkules. Bless na bless. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Good morning po sa ating dyan, sa mga kapatid po natin kila Sister Ana Daisy Castillo, hallelujah, kila Sister Sandra Yamaguchi, ng Barangay Burgos, Lupaon, Nueva Ecija. Tinig na mula sa Diyos. Pinagpalang araw mga kapatid. At sa mga sa Paisgaw family dyan, magandang umaga kay Dr. Josie Pascual, napakaaga. Magandang umaga po sa ating lahat. At siyempre kay Sir Carol Herrera ng Muñoz at kay Sister Vicky Nagracia ng Muñoz, Nueva Ecija, from Zamboanga City. Pasakit sa kalooban, kayang-kaya niyang wakasan. Tumawag ka at manalangin, siya'y nakikinig sa atin. Good morning, pinagpalang umaga. Mahal, dahil siya ay tapat at banal. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salitang buhay sa puso mo, mapagkailanman. Tinig sa itaas, ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos. Let's declare, I am blessed sa araw na ito mga kapatid sa Panginoon. Sa tulong at patnubay ng Banal na Espiritu Santo, tayo po ay magsama-samang nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang Diyos na buhay. Tinig sa itaas, ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos, dahil siya'y tunay. Jessica Rigtao, Pastor Amir na Masiklat ng Concepcion Tarlac. Maraming salamat po sa inyo ngayong umaga ng Miyerkules. At siyempre, kila Sister Lydia Luner na nasa United Kingdom, sa London. At sa ating po mga kapatid dyan, kila Sister Replita Hinton. At siya pa natin kasamahan dyan sa kapatid sa pananampalataya. Hallelujah kay Brother Jericho Gayod. Magandang umaga sa inyo pong lahat dyan mga kapatid. Sama-sama natin salubungin ang umagang itong kay ganda na punong-puno po ng pag-asa sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon Diyos natin po pinag-uusapan na pinag-aaralan araw-araw. Sa itaas, ang tanging mong gawing gabay. At tayo po ay mananalangin at magpapasalamat sa Panginoon sapagkat may panibagong lakas na naman tayo. Sa kabila na tayo minsan ay nagkukulang at nagkakamali, ang Diyos ay patuloy at mananatiling tapat sa kanyang mga pangako. Pinagpalang ang araw na ito at patuloy po nating asahan ang mga salita ng Panginoon Diyos. Good morning, Tita Josela Tidon Tolentino mula sa Laguna. Pagtawag niya ang pakinggan, salitang buhay sa puso mo, magpagkailanman. Bless na bless ang araw ng Miyerkules. Taas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos. Glory to Jesus. Dahil siya'y tunay. Araw-araw tayong magpasalamat sa Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito na muli na naman isang masiglang umaga ang sumasalubong sa amin. Salamat po sa iyong banal na pag-iingat, Panginoon, at patuloy po kami sinasamahan sa mga oras na ito. At tunay nga po, Diyos, apart from you, we can do nothing. At kami po ay umaasa, Panginoon, sa iyong patuloy na paggabay. Salamat sa mga kalakasan, salamat sa mga pagpapala. Salamat, Panginoon, sa mga masaganang biyayang tinatanggap namin, especially yung hininga na araw-araw naming nalalangap ang hangin, Panginoon, na nagdudulot ng buhay sa amin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat ikaw ay patuloy na
tumutupad sa iyong mga pangako at kami ay patuloy mong iniingatan at sinasamahan. At sa mga oras na ito, Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa mga pagpapala, kalakasan. Kami kumakain pa araw-araw sa kabila ng napakagulo ng mundong aming nilalakaran, Panginoon, napakagulo. Hallelujah, subalit ikaw ay nananatiling nasa aming gitna at kami ay inyong pinapayapa. Sa maraming problema dumadaan sa amin, ikaw ang Diyos, ang aming kasagutan. Ikaw ang aming inaasahan at sa mga oras na ito dumadalain kami, O Diyos, ng paglilinis ng iyong banal na dugo. Patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami sa bawat pagkakamaling nagagawa po namin. Sinadya man ito o hindi, Panginoon. Hallelujah. Maraming pong salamat, O Diyos, sa iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, nang dahil dito nakasumpong kami ng kaligtasan, nakasumpong kami ng kapatawaran sa lahat ng uri ng aming mga pagkakamaling nagagawa sa buhay. At sa umagang ito, tinatanggap namin ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at umaasa po kami, Panginoon, O Diyos, na isang masaganang biyaya na nagmumula sa inyo. Salamat sa mga kalakasan, salamat sa mga pagpapalang spiritual, physical, Panginoon, emotional, financial, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat ikaw ang nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan at kami iniingatan sa araw na ito, Panginoon. Marami pong salamat. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang karangalan, sa Diyos ang kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Pinagpalang umaga, mga kapatid. Welcome po kay Brother Sam Soto. Magandang umaga sa inyong pamilya dyan kila Nanay Josephine Soto. Good morning po sa inyong lahat dyan. Hallelujah, glory to God. Bless na bless ang araw ng Miyerkules. Tinignan mula sa Diyos dahil siya'y tunay. La 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 morning kay Sister Grace Bucalon. Magandang umaga kay Ate Telma Libril ng Barangay Agupalo, Lupao, Nueva Ecija. Salitang buhay sa puso mo magpakailanman. Inig sa itaas. Okay, tayo po ay magpapasimula na po sa ating pong pag-aaral at patuloy po nating ikangay pag-uusapan mabuti ang tungkol sa mga iba't ibang uri ng pamamaraan ng ating pong mga pananalangin at ano ba nangyayari sa buhay ng isang tao kapag po tayo ay patuloy na nananalangin. Nako, medyo ingat-ingat po tayo. Marami na po tayong na-encounter kapag tinatanong mo at kinukumusta ang buhay Kristiyano, ang lagi nilang sagot, kami naman ay nananalangin. Kaya sa kabila ng kanilang mga sagot na ganito, bakit naman puro daing? Dahil sa kanilang mga baluktot na katwiran, kapag tinuturoan po natin ng tamang aral ng salita ng Diyos, marami po ay nagrereklamo at nangangatwiran. Tandaan po natin, ang salita na po lamang ng Diyos ang ating pong pundasyon at wala na pong iba, mga kapatid. Mabasahin ko po sa inyo sa aklat ng Exodus, ang pag-uusapan po natin, ano ba ang nangyayari in the unseen world o sa spiritual world kapag po tayo ay nananalangin at nag-aayuno. Alam niyo po ba, isa po sa pinaka-neglect na pamamaraan ng pananalangin ay mga taong pong hindi po nag-aayuno. Ito po ay naneneglect at binabaliwala po ng iba na hindi na daw po kailangan mag-ayuno. Ito daw ay nung unang panahon pa, tinapos na raw ito ni Kristo. Hallelujah! May nakakalimutan naman ng iba, di ba, nang lumapit ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo sa kanya, nagsabi, Panginoon, bakit hindi namin napalayas ang mga diablo ang ganitong klase ng uri ng mga masamang espiritu? Sumagot lamang po ang Panginoong Jesucristo na napakasimpleng sagot, subalit may lalim, subalit mayroong karunungan at may diwan ng pananampalataya. Ang sabi niya, ang lahat ng ito ay mapapalayas lamang ninyo sa pamamagitan ng mga pananalangin at pag-aayuno. Sa mga Kristiyano pong nananampalataya sa Panginoong Diyos, naku, marami po dito ay hindi na po gumagawa po ng ganitong klaseng ng uri ng pananalangin sapagkat ito po ay nababaliwala na, samantalang yung mga mabuti pa yung iba. Hindi na tayo babanggit ng ibang relihiyon para wala po tayong masagasaan. Ito po isang pagtuturo at pagbibigay lamang ng kaalaman sa bawat isa po sa atin. Mabuti pa yung iba kung mag-ayuno halos isang buwan, yung iba ay nag-aayuno linggo-linggo. Yung iba naman nag-aayuno sa loob ng isang taon ay nagto-21 days ng fasting o nag-aayuno at yung iba naman ay nagsasagawa ng 40 days fasting. Ay nako, matindi po ang nangyayari kapag ito po ay ginagawa po natin,
mga kapatid sa Panginoon, kapag tayo po ay nananalangin ng may kasamang pag-aayuno, iba po ang epekto nito sa ating mga buhay. Iba ang manifestation power ng nananalangin may kasama pong pag-aayuno. Mamasahin po nating mabuti ang isa po sa kasaysayan natin po mababasa ay yung panahon po ni Moises. Sa aklat ng Exodus chapter 17, dito po ako magpapasimula sa talatang 8. Mapasahin ko po sa inyo, maiksing mga talata lamang po ito, subalit punong-puno po ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, sapagkat kapag ito po ay nagawa po natin, maraming answered prayer ang magiging matagumpay. Maraming panalangin ang masasagot ng Diyos kapag ka ito po ay atin pong nasundan. Hallelujah! Yung iba po ay sasabihin natin, natawag po natin, yung God's will, madali po natin matagpuan kapag tayo po ay lagi pong nag-aayuno sa ating mga pananalangin. Okay, babasahin ko po sa inyo sa aklat ng Exodus chapter 17, verse 8. Nang ang mga Israelita ay nasa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. At sinabi ni Moises kay Joshua, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ko sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Joshua ang utos ni Moises at hinarap nila ang mga Amalekita. Si Moises naman, kasama sina Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa naman, nananalo ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupuron si Moises habang hawak nilang patas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito natalo ni Joshua ang mga Amalekita. Ibang klaseng uri ng pananalangin at pagtitiwala po sa Diyos, yung posture, yung action, ay matindi po ang nagiging action ng ating Diyos. Victory! Kaya po, pinamagatan po natin to, ano bang nangyayari in the spiritual world or the unseen world kapag ang tao ay madalas manalangin at mag-ayuno. Mga kapatid, dito po sa aklat ng Exodus, hallelujah, kapag ang isang tao ay nanalangin na may kasamang pag-aayuno, it is about yung pong pagsunod po in a physical obedience. Kapag ang ating physical na katawan ay marunong sumunod sa mga pinagagawa ng Diyos, mayroon pong kakaibang nagaganap, may kakaibang resulta pong nangyayari sa mga bagay o lugar o panahon na hindi po natin nakikita. Kasi ang labanan po ay espiritu. Sabi nga po ng Ephesians, we not wrestles against flesh and blood, but against the rulers and principalities in the air. Yung mga kalaban po natin ay hindi po natin nakikita at magtatagumpay lamang po tayo sa larangang ito kung tayo po ay madalas manalangin at marunong magsipag-ayuno. May narinig na po akong kwento niyan, hindi na daw po kailangan at sapagkat ito daw ay pinag-utos sa mga Israelita. Mga kapatid, ulitin ko po at palagi ko pong sinasabi, ang Diyos ay hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Lagi natin sinasabi, the God of Abraham and the God of Jacob and the God of Isaac is the same God today. So panindigan po natin yung ating po mga declaration that the God of Israel is the same God today, is the same God of the Philippines. Ang Diyos noong una na kumikilos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at sa pamamagitan ng mga taong kanyang inuutusan ay parehas din po ang magiging kanyang kaganapan at gagawin maging sa ating pong mga kapanahunan. Nakakalungkot isipin, maraming pilosopong tao at kahit na tumanggap na kay Kristo o nakakilala kay Kristo, ayon sa kanilang pananaw, minsan sa labi lang yata tinatanggap si Kristo, minsan sa labi lang yata sinusunod si Kristo o pinakikinggan at pagkatapos ay laglag sa kabilang pandinig, ay wala pong nawawala ng kabuluhan ng kanilang ginagawa. Kapag sinabi natin kilala natin ang Diyos, kapag sinabi natin may pananampalataya po tayo sa Panginoong Diyos, dapat pinangahawakan po natin from Genesis to Revelation. Dapat alam din natin sabihin kapag si Jesus o ang Diyos noon, He is the same yesterday. Sabi nga ng Hebrew 13:8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Dapat alam po natin to. So yung ginagawa po nung unang panahon at pwede rin po natin gawin sa ating kapanahunan upang tayo ay magkaroon din ng tagumpay katulad ng mga nauna po sa atin, ay magkakaroon din po tayo ng ganap na katagumpayan kapag ka po nasundan po natin ang mga ipinapagawa ng Panginoon.
Kapag po tayo ay marunong sumunod, nagkaroon ng physical act of obedience ang ating mga ginagawa, nagkakaroon po ng itong tinatawag na that brings spiritual release of favor and blessing. Nung inutusan ng Diyos si Moses sa panahon ng pakikipaglaban nila Joshua sa mga kalaban, ito po ang dapat makita muli ng ating mga kapatid na nasa gitnang silangan. Hallelujah! Na noong unang panahon na sumama ang Diyos, kasi ang Diyos sumasama sa kanyang bayang hinirang. Hindi ito pinabayaan hanggang sa ito'y makarating sa kanilang lupang pangakong ipinangako ng Diyos na pananahanan nila forever. Inutusan ng Diyos nung si Moses ay nanalangin, umakyat siya sa mataas na burol upang makita niya lahat ng kanyang mga mandirigma sa pangunguna ni Joshua. Mga kapatid, narito yung ginawang posture ni Moses. Hallelujah! Habang nakikipagdigma, ito po'y physical na digmaan noong unang panahon. Pero sa ating kapanahunan, may kakaiba tayong digma ang ating ginagampanan, mga kapatid ko sa Panginoon, sapagkat ang digmaan po ngayon ay espiritual sa ating mga kapanahunan. Hallelujah! Tayo po ay dapat na maging mapagmatsyag sa lahat ng ating ginagawa bilang mga mananampalataya. Kaya nga po pinasusuot sa atin ang ating pong yung tinatawag na armor of God na sinasabi na aklat ng Ephesians chapter 6, verse 14, lahat po yan, sabi niya, magsimula tayo sa verse 10, mahaba po ito. Ito po yung baluti, the helmet of salvation, the girdle of truth, the shield of faith, yung sword which is the Spirit of God, the sandals of the righteousness, pinasusuot po natin sapagkat ang sabi niya dito, ang ating kalaban ay diablo, espiritu po ito, kaya po kailangan po tayo laging mananalangin. Kaya sabi doon, huwag tayong titigil. Sinabi ng Tesalonica, huwag kayong titigil sa pananalangin araw-araw. Hindi po natin nakikita ang ating kalaban, mga kapatid. Ang taong tamad manalangin, madalas ito ay dumadaing. Pero yung pong mga taong madalas manalangin, sigurado po ito, 100%. Victory! Yung mga taong madalas magtiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at umaasa sa pangako ng Diyos, mayroong victory! Mga kapatid, nung inutusan ng Diyos si Moses, umakyat sa burol, umakyat si Moses at itinaas niya ang kanyang kamay. Hallelujah! Mayroong kakaibang nagaganap. Maliwanag po ang sinasabi ng Exodus chapter 17, nang itinaas ni Moses ang kanyang kamay, habang nakipagdigma sila Joshua sa mga kalabang Amalekita, ay nagtatagumpay ang buong hukbo ni Joshua laban sa mga kaaway. Kapag ang isang Kristiyano ay nagkakaroon ng physical posture sa harapan ng Panginoon Diyos at tayo nananalangin at sumusunod at ginagawa natin yung nararapat at kung ano yung tama at kung ano yung nakalulugod, binibigyan tayo ng Diyos ng victory! Hallelujah! Minsan po ito'y kinatatamaran at pinapanood lamang, lalo na kapag nasa mga bahay panambahan, kapag sinasabi ng nangangaral, itaas po natin ating kamay sa Diyos. Naku, yung iba, hirap na hirap. Nung nangangawit si Moses, mahirap po itong pinakitang halimbawa ng Diyos sa Biblia sa kasaysayan po ni Moses. Maghapon po itong nakataas ang kamay. At maliwanag po doon sa binasa po natin, habang nakataas ang kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelita. Victory! Ito po ay maghapong pananalangin na ginagawa ni Moses, mga kapatid, at ito po yung kinatatamaran po ng marami na akala nila hindi na natin panahon yan ng mga Israelita. Mga kapatid, uulit-ulitin ko, ang Diyos at salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Nakakapagtaka ka, bakit binabago ng iba ang pamantayan ng Biblia? Maliwanag po ang Biblia. Kaya nga isinulat, ito ay pattern, palatandaan. Hindi po natin pwedeng baguhin ang nakasulat at dapat nating maging patnubay at gabay ng ating buhay ang salita ng Diyos. Maghapon ito, ginawa ito ni Moses at nang makita ni Aaron at ni Hur na nangangawit si Moses, umalalay sila kay Moses, pinaupo sa isang malaking bato at hinawakan ng kamay. Maghapong nakataas ang kamay ni Moses at maghapong nagtatagumpay ang mga Israelita. Anong
Kaugnay nito sa ating mga panahon, naku mga kapatid, napakalaki. Ang mga taong tamad manalangin, madaling mapagod manalangin, puro daing ang alam pagkatapos na huwag manalangin. Nakakalungkot na realidad sa mga panahon ngayon, tapos maraming daing sa Panginoon, kung tamad ka manalangin, nako. Ay nako, sabi ko nga po sa inyo, maraming kabiguan sa buhay. Magkakaroon po, tandaan po natin kapag meron tayong physical obedience, nagre-resulta po ito ng nagre-release ang Diyos ng mga favor, pagpapala ha, in the unseen world, nananalo po tayo sa ating digmaang hindi natin nakikita, mga kapatid. Iba po yung literal na nangyayari katulad sa gitnang silangan, pero tandaan po natin, lahat yan ay nagsisimula in the spirit world. Mahirap lamang po ito, medyo may kalaliman ng konti sa mga baguhan, sa mga hindi nakakaunawa, sa ayaw umunawa, wala tayong magagawa. As long as Moses obey God, nananalo po sila habang nakataas ang kanyang kamay towards heaven, nagtatagumpay ang mga Israelita sa pakikipagdigma sa mga kaaway. Ito na po yung kulang sa atin ngayon. Sa totoo lang, maraming mga tuod. Ay nakakalungkot kasi ang katwiran na iba, ganito ang sistema namin, ganito kami manalangin, parang mga santo kong manalangin, pero pagkatapos puro daing naman ang alam. Kapag merong physical obedience, ang Diyos ay nagre-release ng spiritual blessing. Ano po ang mararanasan? 3 matitinding bagay ang pwedeng mangyari sa ating mga buhay. Ang Diyos ay nagre-release ng favor and blessing. Kapag tayo marunong sumunod, ito ang nangyayari, blessing will come, number 1. Number 2, miracles will come. Hallelujah! And matindi to yung pangatlo, hindi mo pa hinihingi, favor will come. Yung pong pagsunod po ang may sa pinakamahirap gawin ng mga Kristiyano sa ating pong kapanahonan. Kaya yung mga taong tamad manalangin, tamad mag-ayuno, ang buong buhay nito puro daing na lamang. Pero po yung nangyari po dito sa kasaysayan po ni Moses, matindi po ito mga kapatid, nang dahil sa matinding pagsunod, dedikasyon sa kanyang ginagawa, mahal na mahal ang kanyang ginagawa. Ano pong nangyari? Nagtagumpay ang mga Israelita laban sa mga Amalekita. Kaya nung matapos ang maghapon, yan po ang laging inaawit ng mga Israelita. Yung iba kasi puno pagdududa, kulang sa pananalangin, kulang sa pag-ayuno. Sa totoo lamang po, sabi nga nung iba sa amin, paano tayo nakarating sa ganitong kalagayan? Sino daw ang aming sponsor? Ang tanong kaagad ng mga tao sa amin nung una pong nagulat po silang lahat sa ginawa ng Diyos sa aming ministeryo, yung pinagkatiwala ng Panginoon Diyos. Hindi ko makakalimutan ang unang tanong, ilan ang nag-a-abroad sa inyong mga miyembro? Nung sinagot ko, wala po kami nag-a-abroad. Ang karamihan po ng miyembro po namin ay magtatanim, nakikitanim, nakikibunot. Nung uso pa ang treasure, nagwawagwag. Pero kami po, lahat po ay nakasurvive po kami sa biyaya at tulong ng Diyos dahil hindi po natin tinigilan ng pananalangin araw at gabi at sinamaan ng mga pag-aayuno na kami po ay pinagtatawanan. Ay nako, sabi, wala bang nag-a-abroad sa inyo? Meron, nangakong mag-a-abroad, nung nangakong tutulong pag nung nasa abroad na hanggang ngayon kami nakanganga. Sabi ko naman sa mga naiwan, huwag kayong mag-alala, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Itaas lang natin ang ating kamay, ang Diyos ay sumasagot. Hindi yung nagpapabaya ang Diyos. Kapag merong physical obedience, ang Diyos ay nagre-release ng spiritual blessing from heaven. Ang Diyos ay hindi bingin. Nakikita niya kapag ang tao po ay nananalangin na may kasamang pag-aayuno na hindi po naintindihan. Iba, tandaan po natin, Jesus conquered Satan through prayer and fasting. Sabi naman ng mga pilosopo nung unang panahon niyang, Pastor, hindi na po natin kailangan mag-ayuno, tinapos na ni Kristo. Hallelujah, nandiyan pa ang dyablo.
Kaya maraming mga Kristiyano bigong-bigo, maraming Kristiyanong bagsak na bagsak ang buhay, ang katwiran. Kami naman ay nananalangin. Kung nananalangin ka, bakit puro ka daing? Ang taong mapanalanginin at totoong nagtitiwala at may kasamang pag-aayuno at sinasama kahit masabihin natin sa loob na isang beses magkaroon ka ng mahabang klase ng pag-aayuno o sa loob na ika-6 na buwan, 3 buwan o isang araw o sa isang linggo o sa isang buwan. Wala pong masamang mag-ayuno sapagkat dito nagre-release ang Diyos ng matinding pagkilos sa buhay ng mga nananampalatayang nagtitiwala sa kanyang mga salita. Nagkakaroon, tandaan po natin, nagsimula po ang lahat is the spiritual word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And then in verse 14 ng John chapter 1, and the Word became flesh. Nagsimula muna sa Espiritu, sa salita ng Diyos. Habang nakataas ang kamay ni Moses, tuloy-tuloy ang pagtatagumpay, mga kapatid. Marami po sa atin madaling mangawit, madaling mahinip, madaling mangalay, kaya madali ring umaayaw. Nako mga kapatid, the higher the level, the higher the devil. Tandaan po natin kapag po tayo ay tinatamad manalangin, tuwang-tuwa ang dyablo sa ating mga buhay. Siyempre, makakita yung madaling matalo ang mga taong hindi mapanalanginin, madaling matalo ang mga taong hindi mahilig mag-ayuno. Pinagtatawan nila ang pag-ayuno no Old Testament lupa. Pastor, sino may sabi sa inyo, bakit po babaguhin ang salita ng Diyos? Si Kristo mismo, ang Panginoong Jesucristo mismo ay nagbilin sa kanyang mga alagad nung hindi mapalaya sa mga dyablo, ang mga sakit karamdaman ng kanyang mga alagad. Sabi ng Panginoon, makukuha lamang ninyo ito sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Nung si Daniel the prophet po ay nakulong, matindi po ito si Daniel kahit pinagbabawalan na ng hari ng Persya na manalangin, bawal manalangin yung mga sulsul sa hari. Hindi tumigil si Daniel sa pananalangin. Kaya nung siya'y nahuling nananalangin, tinapon sa kulungan ng mga leon, iniligtas ng anghel ng Panginoon. Sa ating pananalangin, hindi po natin naiintindihan kung ano po nangyayari ito. Inihanda natin yung ating future. Tayo ay nabibigyan ng totoong proteksyon ng Diyos kapag tayo po ay madalas manalangin kasama ng pag-aayuno. Ito po ang sinasabi ko palagi, yung iba pangising-isi, pangitingiti. Ay nako, dami kong nakita. Kumusta ka? Kami naman ay nananalangin. Ay bakit panay ang iyong daing? Ang pananalangin ay may sinasamahan po natin ng pag-aayuno at siyempre kasama ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kapag tayo, ano po ba nangyayari kapag po tayo ay nag-aayuno? Kapag nag-aayuno po tayo at nakakaranas man nag-ayuno sa ating panahon ng pananalangin, ito po nakalagay po dito sa ating pong pinag-aaralan. We disconnect ourselves to the world. Hallelujah. Humihiwalay tayo sa sistema ng mundo. At kapag po tayo ay nag-aayuno, nagkakaroon tayo ng tinatawag na reconnection sa Diyos. Parang cellphone lamang po yan. Kumuha ulit tayo ng power, ng kalakasan mula sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Ang umagang ito, mga kapatid, sa Panginoon, tandaan po natin, ito po ay one of the most neglect system na ginagawa po ng Bible, na itinuturo po ng Bible po sa atin, mga kapatid ko sa Panginoon, na dapat po nating maintindihan na without God we can do nothing. Dapat po natin itong maintindihan, mga kapatid ko sa Panginoon. Hindi naman po kinakailangan po nating magpagalingan po kung sino magaling man lang. Sabi ng iba, kahit bulong lang, kahit tama po yun. Wala pong masama po doon. Pero lalo nang itong lumalakas kung ito ay may kasamang pag-aayuno. At masasabi natin sa ating mga sarili, victory! Hallelujah! Glory to Jesus! Tandaan po natin ang lahat ng bagay kapag po tayo ay nagkulang. Sabi nga, anumang bagay na kulang sa power, no? Hindi naman po tayo nag-ayuno para kumuha ng kapangyarihan. Mas madaling makakilos ang Diyos sa ating mga buhay kung tayo po ay madalas manalangin at mag-ayuno, mga kapatid. Ito po yung hindi po naintindihan ng iba. Yung iba patawa-tawa lang. O sige lang, tumawa kayo hanggat gusto nyo. Basta kami, mananalangin kami at mag-ayuno sapagkat ang nagtitiwala sa Diyos ay hindi napapahiya. Glory to God.
Ay, kaya nga lagi ko sinasabi kapag pagbungad pa lang ng umaga, I am blessed, blessed na blessed kami dahil sa salita ng Panginoon Diyos, blessed na blessed kami dahil ang Diyos ay sumasama sa mga taong madalas na tumatawag sa Kanya. Ang pag-aayuno po ay hindi para kumuha ng kapangyarihan sa Diyos at gawin natin ang mga bagay na napaka-imposible. Kaya po tayo nag-aayuno, nagpapakumbaba po tayo sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Alam niyo po ba nung nanalangin si Daniel at kung bakit umabot po ng 21 days na halos hindi po siya kumakain at nakikipag-wrestling po siya doon po sa talata po ng Daniel chapter 10, makikita po natin to in verse 11 hanggang verse 13 na siya po ay tinulungan at nung siya sa panahon ng kanyang pananalangin at pag-ayuno, dumating ang anghel ng Panginoon at siya ay tinulungan. Dumating si Angel Gabriel at siya ay tinulungan sa pakikipagdigma sa espiritual habang po tayo ay nananalangin. Mga kapatid, mayroon pong nangyayari sa mga bagay na hindi po natin nakikita. Sabi nga ay meron po tayong kasabihan, kapag ka ikaw ay mananalangin, pagpasok mo sa iyong silid, pumasok ka na sa arena, and when you pray, the battle begins. Every time we pray, the battle begins. And the angels of the Lord will fight in our behalf. Ang anghel ng Panginoon Diyos ay nakipagdigma po, laban po para sa atin. Tayo ay tinutulungan at ito ay nagaganap at nagkakaroon ng tagumpay sa pamamagitan ng ating mga pananalangin na mga kapatid sa Panginoon. Ito po yung binabaliwala po ng iba. Kaya nga, do not, tawag doon, do not stop. Every day, pray every day. You guys are so great! Hallelujah! At sa bawat nananalangin mga kapatid, tandaan po natin ito, mayroon po tayong tagumpay. Learn how to have a physical action through fasting. Through fasting and prayer. When we pray and fast, we move God's hands. Hallelujah! Sa pamamagitan po ng pananalangin pag-ayuno, alam nyo, pagka binabanggit ko po ito sa iba, noong araw naalala ko kapag may mga sharing ako mga pastor noong araw, doon mga kapwa natin kamanggagawa, yung iba nagkikibit balikat, hindi na natin kailangan mag-fasting, kaya maraming pastor, malalaki ang tiyan. Busog na busog sa physical na pagkain, pero gutom na gutom sa spiritual na pananalangin at pag-aayuno. Huwag naman kayong magagalit kapwa manggagawa. Baka sabihin niyo, binibira ko na naman kayo. Hindi po. Sabi ng iba, napapasarap lang ang kain pagkatapos mag-ayuno. Okay, hindi po natin. Kaya nga, ipapakita ko po sa inyo si Moses po. In the history of Moses, halos twice a year kung mag-ayuno si Moses ng 40 days without water and food. Pero tingnan naman ninyo mga kapatid, tingnan naman ninyo. Nung nakataas ang kamay ni Moses, maghapon nangangawit kaya tumulong. Iba pa rin yung may katulong sa pananalangin. Kaya nga po may prayer meeting para may katulong tayo sa pananalangin. At nagtatagumpay ang buong bayan kapag ang bayan ay nananalangin ng may pag-aayuno. Ang bansang Ninive noong unang panahon po, ang bansang Ninive na pinuntahan po ni Jonas, na ayaw niyang puntahan na tumakas siya. Ang ginawa ng Panginoon Diyos ay pinalunok sa malaking isda at dinala. At nung iniluwa ng isda ay napunta na siya sa bansa kung saan siya pinapupunta ng Panginoon Diyos upang pagsabihan ng bansang ang kaharian ng Ninive. At nang nakarating si Jonas, sumigaw lang siya, magsisi kayo mga taga Ninive, magpakumbaba kayo sa Panginoong Diyos, at kung hindi kayo ay gugunawin ng Diyos nung marinig ng kaharian ang salitang ito ng Panginoong Diyos. Bigla po silang nagsisi at nagsipag-ayuno, nanalangin at nagpakumbaba noong unang panahon at hindi itinuloy ng Diyos ang sumpa sa bansang Ninive noong panahon ni Jonas. Iba po ang nagagawa na minsan patawa-tawa lamang po yung iba. Hindi na natin kailangang mag-fasting. Tandaan po natin, kapag tayo po hindi marunong mag-ayuno, yung iba nananalangin pero hindi marunong mag-ayuno, kaya pagka nagtagumpay yung kanyang panalangin, mayabang pa dahil akala nila ay kanilang kalakasan ang nagtagumpay. Sa pag-aayuno po natin mga kapatid, ito po ay simbolo ng pagpapakumbaba at pinababayaan natin ang banal na Espiritu Santo ang siyang maghari sa ating mga buhay at pinababayaan natin ang Diyos ang siyang makagalaw sa ating mga buhay mga kapatid. Ito po ay hindi na pinapansin ng karamihang mga lingkod ng Diyos at ng mga Kristiyano, masarap kumain. Kaya naman
naman pagdating ng mga problema, panay ang daing. Hallelujah. Kaya naman pagka may mga sakit, hindi alam kung saan dadaing. Ito ang nagiging problema po natin sa ating kapanahonan at maging hanggang ngayon kung bakit marami din mga lingkod ng Diyos ay tumatalikod, nanlalamig, nawawala ng pag-asa, kulang sa pananalangin at pag-aayuno. Ay nako, ito po ay makita po natin. Ako po ay may narinig na kwento na isang manggagawa. Nagulat po ako sa kanyang kwento. Hindi ho magandang balita. Hindi ko na masasabi sa inyo dahil maselan po ang ating pong mababanggit. Itong mga lingkod ng Panginoon na hindi po marunong manalangin at mag-ayuno, maniwala po kayo, sila ang unang tumatalikod sa paglilingkod sa Diyos. Itong mga hindi mahilig manalangin at mag-ayuno, ito yung mga walang ginagawa kundi manghingi sa kanilang kapwa para makasurvive lamang sa kanilang buhay araw-araw. Kapag tayo po ay nanalangin at may kasamang pag-ayuno, ito po ay pagpapakumbaba sa Diyos. At kapag tayo nagpapakumbaba, tandaan po natin ang sinasabi ng Aklat ng Santiago, ang sinumang nagpapakumbaba ay itinataas ng Diyos. Uulitin ko, our physical obedience release spiritual blessing. At kapag tayo po ay marunong mag-analangin at mag-ayuno, ibang puwersa po ng kalakasan ang nangyayari po sa ating mga buhay. Nung nagpapasimula po tayo sa ministeryo, ito po ang ating pong ginagawa kung bakit po marami pong tagumpay. Tandaan po natin, without prayer and fasting, we are nothing. Habang nakataas ang mga kamay ni Moses, nagtatagumpay po sila. Maghapon po yun, hindi tumitigil. Kaya kahit isang araw man lang sana, maglaan po tayo ng pananalangin at pag-aayuno sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Sa totoo lang po, masakit makita. Tanda po natin, nung nakababa ang kamay ni Moses, natatalo ang buong Israelita sa pagkipaglaban sa kaaway. Maging ang buhay po natin, kung laging nakababa at nangangawit ang ating kamay sa ating pananalangin, kinatatamaran po natin ang pananalangin, sigurado marami tayong idadaing. Mga kapatid, matindi po ang pag-aaral ng pananalangin. Maraming bersyon ng pagtuturo patungkol sa pananalangin, pero isa lamang po ang pamantayan ng ating naisiparating. Ang nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos ay itinataas ng Diyos. At kapag ka po tayo ay marunong manalangin at sigurado, dapat samahan din natin ng matuto po tayo magpasalamat sa bawat tagumpay. Tandaan po natin, sa bawat tagumpay, matuto tayong magpasalamat. At kapag tayo ay laging nananalangin, sigurado po ito. Victory! Maraming nagtatagumpay ang buhay, mga kapatid. Victory! Yung mga tamad manalangin, oh no! Siguradong ito ay dumadaing. Oh no! Yung mga ayaw manalangin at mag-ayuno, siguradong ito ay maraming sakitin. Oh no! Hindi po naiwasan kahit mga lingkod ng Diyos na kahit tapat pa, si Eliseo nagkasakit din, namatay. Pero nakapagpapagaling pa rin kahit buto na ang bangkay niya, nakapagpapagaling kasi ito'y nananatiling nananalangin tapat sa Panginoon hanggang sa kanyang kamatayan at pinaburan pa rin ng Diyos kahit ito ay nasa libingan, nakapagpapagaling pa rin, mga kapatid. Victory! Yun ang tawag kay Propeta Eliseo, mga kapatid, sa kasaysayan, makakakita po tayo ng mga kamanghamangang bagay na mga ginagawa ng Panginoon Diyos, maging si Elijah na palaging nananalangin, mga kapatid, nakapagpapababa ng apoy. At tandaan po natin, siya lang ang isa sa mga taong na-record na hindi nakaranas ng kamatayan at dinala ng Panginoon Diyos doon sa kanyang kaharian sa kalangitan. Victory! Po sa ating pong paglilingkod, kapag inaaya po tayo magsidalo po sa mga prayer meeting o gawain, wag po tayong nagdadahilan. Ito po na lamang ang susi sa ating tagumpay. Isa sa pinakamagandang susi kaya Maginoon na nalalangin ng Panginoong Jesucristo sa Garden of Gethsemane, inaaya niya na sila Pedro, pero ito po ang nangyayari kila Pedro. Nang lumapit ang Panginoong Jesus doon sa kanyang mga lagad, ito ang nadatnan niya. Maging sa panawagan sa mga prayer meeting, maraming Kristiyano, ito po ang nadadatnan po natin pagdating ng gabi. At sa mga donwas sa pagagatong umaga, ito po ang nakita natin, marami tayong kasambahay. Kaya pag may problema, ang tinatawagan niya yung mga taong mapanalanginin. Pero itong bawat individual, kung masasanay lamang po sana tayo, makikita natin marami sa ating nagtatagumpay. Yung mga taong mahilig manalangin, may kapayapaan.
Yung mga taong mahilig magtiwala sa pananalangin at umaasa sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, Victory! kaya kahit may sakit, may karamdaman, madali ang. Victory! Kapag may mga hanap buhay, madali din ang. Victory! Kapag may mga pupuntahan at gustong umasenso sa buhay, Victory! yan po ang nangyayari sa mga taong madalas manalangin at naiiwasan po ang palaging pagdaing sapagkat ang taong mapanalanginin ay may tiwala sa Diyos na buhay. Hindi po ito biro, isang usapin na ito. Maaaring sabihin nyo, napakasimple na lang, nagpe-pray din naman kami. Nako! Ito po ay warning. Marami na po akong narinig ng ganyan. Nagpe-pray din naman kami. Kaya kong patunayan po sa inyo. Yung tao nagsabi po sa akin, kami naman inalagi na nanalangin. Nako, ngayon po nagtitinda ng gin. Yung mga tao nagsasabing nagdadasal din naman kami, puntahan po ninyong bahay, ang daming gin. Hindi daw naman nakakalimot pero punta mo sa kanila, ang daming inumin. Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magagalit. Hallelujah. Ay nako. Kaya nga pag tinuturo po pag sinasabi mo yung mga taong ikinukorek po natin, sabi nga open rebuke is better than secret love. Meron po kasing nagaganap at hindi natin alam, lahat ng nagmamanifest po sa atin ay galing po sa unseen world. Hindi natin to alam, kaya nagmamanifest sa buhay natin, pero kung tayo ay nananalangin, protektado po tayo ng ating Panginoong Diyos, protektado ka tayo ng mga anghel ng Panginoon, isinusugo ng Diyos ang kanyang anghel upang tayo ay pagtanggol laban sa mga kaaway, sa kasaysayan ng Biblia, sa mga kwentong naitala po dito, nailathala at ating binabasa, makikita natin kung paano ang Diyos ay nagpapadala ng mga anghel sapagkat ito'y pinangako na that I will charge the angels before you. At ito po'y pangako ng Panginoon, kaya tayo po ay patuloy yung mga tamad manalangin. Maniwala kayo, marami dyan dumadaing. Kaya ang katwiran ng mga yan, hindi na nabago ang buhay namin. Karamihan dyan nagsasalita, pagod na kami. Ay kapag po tayo nananalangin, may pinangako din po ang Diyos, the joy of the Lord is my strength. Kapag natutuwa ang Panginoon Diyos, nakakaramdam po tayo ng kalakasan. Victory! Kapag natutuwa po ang Diyos, nakakaranas po tayo ng kagalingan. Victory! Kapag natutuwa ang Diyos, kahit marami tayong problema, gumagaan. Victory! Kapag natutuwa ang Diyos, ibinibigay niya ang pagpapalang nararapat sa iyo. At siyempre kapag natutuwa ang Diyos, sumanda ka sa kanyang pagbabalik, isasama ka sa kanyang kaharian. Ibang klase po ang araw ng Miyerkules na pag ito ay blessed na blessed. Yung mga na madaling mapagod o may gawain mamayang gabi, kinatatamaran pa ng iba, bahala po kayo sa inyong mga buhay. Ay nako, eto na naman tayo. Medyo mag-i-slow down po tayo ng konti pagdating po doon. Nasa sa inyo po, may mga pagsarili kayong pagpapasya. Kung gusto nyo pong mapabuti ang inyong buhay, halina kayo sa gawain ng Panginoon. Hindi po nagbibiro ang panon. Ulit-ulitin ko at hindi ako magsasawa. Kahapon po nung sumundo ako sa anak ko, nagkukwento po sa akin yung gwardiya ng eskwelahan. Pastor, sabi niya, Pastor, nakakatuwa yung isang matanda dyan. May dalang megapon at isa lang ang isinisigaw. Magsisi kayo at magbalik loob sa Panginoon. Sabi ko doon sa gwardiya ng eskwelahan ko, iyan ang isa sa pinakamahirap at hindi kayang gawin ng karamihan, ang sumigaw sa karsada at sabihan ng mga tao, darating na si Kristo, magsisi kayo. Marami pong takot na magsalita ng ganyan sa gitna ng karsada. Dito po sa ating platform, hindi po ako matatakot masabihin, magsisi kayo at manumbalik sa Panginoon na tayo ay manalangin at sama-sama tayong mag-ayuno, magpakumbaba sa Panginoon nang magkaroon ng kagalingan ng ating bayan. Sa totoo lang, yung mga pilosopong taong ayaw mag-ayuno, takot mawalan ng sugpo at alimango. Yung mga tamad, baka mapaglampasan ng masasarap na pagkain, kaya ayaw magsipag-ayuno at magsipanalangin. Nako, sayang nga naman yung alimango, ha? Nako, talaga naman mga putok-batok, pero tandaan po natin, hindi po iyan tayo mabubuhay sa ganyan. Mabubuhay tayo sa pananalangin. Sabi nga, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed from the mouth of God. Hallelujah! Gising-gising po tayo mga kapatid. Marami sa atin ay yan, umaga na, ganito pa rin ang nangyayari po doon sa iba.
Kaya pagdating ng panahon, magsipaganda po tayo, baka ito ang dumating sa atin imbis na kasagutan sa ating mga panalangin. Nako po, yan po ang nakakatakot mga kapatid. Baka mamiyan magising tayo, ito nang narinig natin sa impapawid. Baka hindi na tinig sa itaas ang ating marinig at ito na lang ang naririnig natin mula sa kalawakan. Kaya tayo po ay magsipanalangin upang tayo po ay samahan ng Diyos. Hallelujah. Tayo po ay sama-samang manalangin sa Panginoon Diyos bago maging huli ang lahat. Sipagan po natin, ang sabi ng 1 Corinthians 15:57-58, tayo po ay huwag magsasawa sa paggawa ng mabuti, huwag ka rin magsasawa sa pagsamba, huwag kang magsasawa sa pagdalo. Ito na lamang ang natitirang pamamaraan po natin para makarating tayo sa kaharian ng Diyos. Tayo po ay magsipagkumbaba, manalangin, dumalo, sipagan ang gawain ng Panginoon Diyos. Huwag kang titigil kapatid hanggang sa datnan tayo ng Panginoon sa mga huling araw na ito. Okay, tuloy po natin habang tayo ay nananalangin. Ito sa church, karamihan na po nangyayari sa church. Yun lang pagtaas ng kamay. Akala nila wala sa Biblia. Hindi natin kailangan yan. Mga Israelita lang gumawa dyan. Sila lang gumawa yan. Naku, maniwala po kayo. Yung mga pilosopong tao na binabago ang Biblia kasi nga ayaw sumunod. Ang gusto ay susundin yung sarili. Nasa sa inyo po yan. Pero sinasabi ko po sa inyo, ang salita ng Diyos, hindi po natin pwedeng baguhin bawat salita, bawat tuldok. Ang nakatala ay nakasulat at magaganap. Kaya po sa araw na ito mga kapatid, natin pong pagbulay-bulay ang mabuti ang ating pong mga pinag-aaralan sapagkat po magiging gabay po natin, liwanag at sa landas ng buhay na ating ginagalawan sa araw-araw. Kailangan po natin ito mga kapatid, tayo po ay magpalakasan, magsama-sama tayong manalangin. Kung gusto po nating huwag mangyari sa atin ang nangyayari sa iba, tayo po ay magtulungan, tayo ay manalangin at magsipag-ayuno. Kahit man lang isang beses sa isang araw, makapag-ayuno po tayo at nananalangin, tumatawag sa Diyos, humingi ng tulong. Ito lamang po ang magiging kasagutan sa lahat ng ating problema, mga kapatid. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon Diyos at manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa araw na ito na muli mo kami pinagpala. Salamat po Diyos sapagkat wala po kami magagawa kung kami po ay magtitiwala sa aming sariling kalakasan. Sabi ng Bible, it is not my might, not my power, but by the Spirit of the Lord. Simulang pasalamatan siya. Kami po ay patuloy na nagbibigay ng papuri sa inyo at nagpaparangal, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa iyong banal na pag-iingat sa aming mga buhay. At patuloy po kami dumadalangin na nagtitiwala na kami ay iyong iingatan at gagabayan, Panginoon. At idinadalangin namin ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Balutan mo ito ng iyong kapangyarihan. Itinataas namin sa iyong bansang Pilipinas, Panginoon, sa panguna ng aming mahal na Pangulo, ang aming mga opisyalis ng gobyerno, dahil siya'y tunay. at lahat ng nasa pamahalaan. Huwag mo pong pababayaan ang bansang Pilipinas, Panginoon. And then siyempre dumadalangin rin po kami para sa bansang Israel sa gitnang silangan na anumang kaguluhan po doon ay pinagkakatiwala namin, O Diyos. God is in full control. Pasakit sa kalooban. Ayun po ang nakakaalam ng lahat ng kaganapang ito, Panginoong Diyos. Tumawag ka at Dalangin po namin ang iyong proteksyon sa bawat mga anak mo na tumatawag at nagtitiwala po sa iyo. tayo ay kanyang Huwag mo pong pababayaan, Panginoon, makasumpong po kami ng kagalingan tulad ng ipinapangako mo rito sa aming pinag-aaralan. Kapag kami nagkakaroon ng physical obedience, nagre-release ka ng spiritual blessing, miracles and favor sa aming mga buhay. salitang buhay. Salamat dakilang Diyos na makapangyarihan po at kami po ay umaasa po sa inyo, Panginoon. To God be the highest glory. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, ang buhay po namin araw-araw ay pinagkakatiwala namin sa iyong makapangyarihang kamay. Salamat dakilang Diyos. Sa itaas, matawag niya ang pakinggan. Salamat po, Panginoong Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Ay sa puso mo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang karangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa Diyos, dahil siya'y tunay. Tinig sa itaas.
sumakit ang mga tao nagtatagumpay, yung laging nananalangin. Yung mga tao madalas makasumpong ng kagalingan, yung mga taong nananalangin ng may pagpapakumbaba. Salitang buhay sa puso mo magkailanman. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salitang buhay. Ito po yung sad reality, kaya maraming mga lingkod ng Diyos sa totoo lang. Sa totoo lang. Kung bakit maraming nagsisipag-resign, kulang sa pananalangin. Kung bakit maraming naghihirap, kulang sa pananalangin. Kaya ang lumalabas sa bibig, panay daing. Kasi pag tinanong mo, nagpe-pray din naman kami, wala ako sinabing hindi ka nagpe-pray. Ang Diyos ay nakatingin sa motibo ng puso. Baka nananalangin ka ng kayamanan, pagkatapos ikaw ay magiging makasarili sa iyong buhay, hindi ka talaga pakikinggan. Ay yung sinasabi ng Bible, a contrite spirit, yung bagbag na puso, yung durog na puso, yun ang inalulugdan ng Diyos. Yung mga taong talagang pag tumawag, Jesus! Yung talagang kapag dumadalangin, hindi ka umiiyak dahil masama ang loob mo. Umiiyak ka dahil sa kabutihan ng Diyos. Umiiyak ka dahil wala kang magawa kapag wala ang Diyos. Hindi umiiyak ka kasi puno ka ng galit. Umiiyak ka kasi ang dami mong problema. Yung problema, pabayaan mo ang Diyos. May solusyon ng Diyos sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Si Moses ba nakita niyo bang umiyak? Hindi, itinaas lang ang kamay at panay tagumpay. Kapag ang kamay natin ay natututo nating itaas sa Panginoon, maraming tagumpay. Simulang pasalamatan siya. Victory! Mayroon mang suliranin, dapat lang alalahanin na mayroong nagmamahal. Sa totoo lang, marami po akong nakitang mga tao, yung mga pilosopo na pag may problema na nagkasakit sa sasabihin, Panginoon, maglilingkod na ako sa iyo. Pag may sakit na, saka matatawag. Nung pwedeng itaas ang kamay, hindi mo mapataas ang kamay. Nung na-stroke, saka nagpupumilit magtaas ng kamay. Nung hindi makalakad, saka mag-iisip pumunta ng simbahan. Nung nakakalakad, ang hirap ayain papuntang simbahan. Okay, magandang umaga po sa inyo pong lahat dyan, mga kababayan ko, mga kapatid sa Panginoon, mga kapatid sa pananampalataya. Itaas ang Diyos ay bandila si Kristo sa ating mga puso at idambana ang ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Huwag po kayong magsasawa. Magkita-kita po tayo sa araw ng bukas sa ganito ring oras sa ating himpilang Tinig sa Itaas. Maraming salamat mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ingatan kayo ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu Santo, at samahan kayo sa inyong mga trabaho sa araw-araw. Ang buhay sa puso mo mapagkailanman. Tinig sa itaas ang tanging mong gawin. Gabayan tayo ng Diyos sa ating mga buhay at hanap buhay. Huwag natin kakalimutan, nilang araw na lamang mag-ahalala na naman sa ating mga barangay. Tayo po ay manalangin at isama po natin sa Diyos ang mga tamang tao, yung mga Kristiyanong naghahangad ng pwesto. Siguraduhin ninyo na hindi kayo konsentidor. Ako po'y nalulungkot doon sa mga Kristiyanong kandidato. Hapahabol, makinig po kayo, may oras pa naman tayo. Nakakalungkot na realidad. Mga Kristiyanong kandidato, sila ang pasimuno ng pagpapainom. Hindi makatanggi sa mga botante na humihingi ng pang-inom. Mananagot kayo sa Diyos. Tandaan ninyo yan. Yung mga kandidatong Kristiyano, na mga hindi makahindi sa mga botante, na inuuto ng mga botante. Paalala lang, paalala. Mga kandidatong nagpapainom, yung mga Kristiyanong kandidato na hindi makatanggi sa mga botante, na
Pag nahinga ng pang-inom, sabay bigay para lang makuha ang boto. Mag-ingat po kayo, mananagot kayo sa Diyos. Ang buhay sa puso mo mapagkailanman. Tingin sa itaas ang Marami akong kilalang ganyan, mga Kristiyanong kumakandidato. tinig na mula sa iyo. Pengi nga pong pampulutan, nako! Tingin sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Pengi nga pong isang bilog, nako! Buhay sa puso mo mapagkailanman. Oh no! Itaas Yung mga kandidatong nagbibigay ng pang-inom sa mga butante, maniwala kayo. Oh no! sa iyo. Umanda kayo pagbalik ng Panginoon. Oh no! Dahil sa sunan sa Ha? Huwag kayong magagalit, totoo naman. Mangangatwiran pa. Baka sakali po silang maborn again sa pamamagitan ko. Paano silang maboborn again? Eh, binigyan mo ng pang-inom. Paano ba yan maboborn again? Paalala lang, wala naman pong masama. Kung kayo totoong Kristiyano at kakandidato kayo, manindigan kayo bilang Kristiyano at tagasunod ni Kristo. Hindi para kung ayaw kayong iboto ng mga manginginom, hayaan nyo lang. Kung kayo'y kasamaan ng Diyos, kahit hindi kayo magbigay ng pang-inom. Na mayroong Ha? nagmamahal. Hindi ako tumutulig sa inyo, sinasabi ko'y totoo. Salita ng Diyos ang ating ibinabandila dito. Pagtawag Siyempre, concern ako sa mga Kristiyano, sa mga kapwa lingkod ng Panginoon. Ang daming pastor kong mandidato. Bumaba yata ang level ninyo. The highest calling is yung maglingkod sa Diyos, hindi sa mundo. Ay nako. dahil siya'y tunay. Babaguhin daw nila ang sistema ng politiko. Hindi mo kayang baguhin yan. Karamihan na nakita kong Kristiyano, nilamon ng sistema ng politika. Sapat ang kanyang kabutihan. Para sa akin, maglingkod na lang tayo sa Diyos. Mababago ang bayan, sabi ng Jeremiah. Kayang-kaya niyang wakasan. Babaguhin ng Diyos ang ating bayan kapag ang tao ay nagpakumbaba, tumawag sa Panginoon, nanalangin, maliwanag ang salita ng Diyos. Yun, maniniwala ako, pero yung pangako ng mga kandidato magbabago. Naku po, may nakita nga akong kandidato, sabi, serbisyong tapat. Sa bahay nga, hindi makapaglinis ng bahay, sa bayan pa, sa barangay pa. Salitang buhay sa puso mo mapagkailanman. Tingin sa itaas ang tanging mong Ay, nako. Salamat po. Ito yung paalala lamang. mula sa Diyos. Paalam na po. Baka kung ano pang mapag-usapan natin, paalam na po mga kapatid sa Panginoon. Samahan po tayo at gabayan. Salitang buhay. Samahan tayo ng Panginoon Diyos. Humawak tayo sa pangako ng Diyos. May katiyakan. Maraming salamat sa umagang ito ng Miyerkules na blessed sa pangalan ni Jesus.